Naranasan mo bang magkaroon ng isang toxic relationships or sa kasalukuyan ay nasa isang magulong relasyon ka? Sa tuwing humaharap ka sa isang masalimuot na relasyon, ano ba ang unang pumapasok sa isipan mo? Maaaring isipin mo, pagsubok lang ito, kaya ko ito, malalampasan ko rin ito. Mahal ko magiging okay din ang lahat. Or pwede ring humantong sa desisyon na ayaw mo na. Have you ever heard a toxic relationships? Or ikaw mismo, nasa isang magulong relasyon sa maraming kadahilanan? Yung tipong sa sobrang pagod na pagod ka na, ay nasabi mo sa sarili na ayaw mo na. Gusto mo nang makipaghiwalay hanggang sa kinompronta mo siya upang tapusin na ang relasyon. So, ito na. Umpisa na ng drama sa buhay. Sabihin mo na sa kanya ang mga dahilan kung bakit ka makikipaghiwalay. At sa last part, bibitawan mo na ang mahiwagang salita na ginagamit ng marami. Ayaw ko na. Pagod na ako. Hiwalay na tayo. With matching tears sa mga mata mo. Aminin na natin na napakadaling pumasok sa isang relasyon, ngunit napakahirap lumabas o takasan ito. So, ayun na nga. After mo bitawan ang ganoong salita, ay maaaring sagutin ka rin ng, di hiwalay na tayo kung yan ang gusto mo. Pwede ring salungat nito ang reaksyon niya. Maaaring punong-puno kayo ng emosyon at drama sa mga oras na iyon. Maaaring hindi siya papayag at magmamakaawa sa'yo with promises na magbago na upang huwag mo lang iwanan. Ikaw naman itong si pambansang tanga or si pambansang marupok na marupok pa sa haliging inaanay, kunting iyak, yakap, luhod, at halik lang niya ay pumayag ka ng mag-stay for another chance. Well, sa tingin ko, walang masama kung bibigyan mo siya ng chance na magbago dahil we deserve a second chance. At least, may ginawa kang hakbang upang malutas ang problema. Pero, ang malaking tanong, bakit nga ba madalas mas pinili nating mag-stay sa isang relasyon kahit alam natin na toxic na ito para sa pagsasama nating dalawa or ninyong dalawa? Kahit alam mo na niloloko ka na, halos wala na siyang pake sa nararamdaman mo, hindi na masaya ang pagsasama. Yung respeto halos wala na. Halos hindi na kayo magkakasundo. Nagkakasakitan na physically and emotionally. Pero bakit mas pinili nyo na isalba ang relasyon o pagsasama? Alam nyo ba kung bakit? Ano-ano ang mga maaaring dahilan upang gawin ang mga bagay na ito kung bakit pilit isinasalba ang relasyon o pagsasama kahit ayaw mo na? Unang-una, takot or takot. Takot ka sa maaaring resulta after the breakup. Marami sa atin ang takot makipaghiwalay kahit ayaw na nila sa karelasyon dahil sa maraming kadahilanan. Maaaring takot sila dahil yung iba nag-decide na tapusin ang buhay ng karelasyon pag hiniwalayan sila. Siyempre, ikaw naman ayaw mong maging kriminal at kargo konsensya mo pa. Maaaring takot ka rin na may gawin siyang hindi maganda sa'yo at sa pamilya mo oras na hiwalayan mo siya. Or ikaw mismo, takot sa maaaring resulta after the breakup, lalo na kung nakadepende ang buhay mo sa kanya. Dahil para sa'yo, siya ang mundo mo. Or else, takot ka. Takot kang mag-isa kung makipaghiwalay ka sa kanya dahil iniisip mo, may magkagusto pa kaya sa akin? After sa lahat ng naranasan ko? Papasok ang insecurities mo sa buhay. Maaaring isipin mo, kaya ko kayang mag-isa? Well, hindi naman lahat ganito. Pero marami ang ganitong klaseng tao na takot mag-isa. Maaaring isipin mo, paano na ako? Paano na ako after the breakup? Baka pagtawanan ako ng marami pag nalaman nila na hiwalay na kami.
Baka kung ano-ano ang isipin ng mga tao tungkol sa akin. Pangalawa, emotional attachment. Yung tipong attached ka na sa kanya, na feeling mo ikamatay mo pag nawala siya sa buhay mo. Feeling hindi ka buo pag wala siya. Kaya nga, maraming martyr dahil sa emotional attachment. Nasanay ka na lagi siyang nandyan, kaparte ng buhay mo, kahit hindi ka na parte ng puso niya. Ouch! Next, na dahilan kung bakit nag-stay ka pa rin sa toxic na relasyon kahit ayaw mo na. Pangatlo, bumaba na ang tingin sa sarili or pagpapahalaga sa sarili. Dahil sa mga pinagdaanan mong hirap, problema habang kayo nagsasama, ay nawawalan ka na ng tiwala sa sarili. Hindi na ganun kalaki or hindi na intact ang tiwala mo sa kakayanan mo na lumaban na hindi siya kasama. Siguro dahil sa mga naranasan mong pang-alipusta, pagmamaliit niya sa'yo o family niya, at kung ano-ano pang narinig mo mula sa kanya na nakaapekto sa'yo dahilan upang bumaba ang self-esteem mo. Next, takot sa pagbabago. Takot ka, kaya pinili mo mag-stay sa toxic na relasyon kahit ayaw mo na dahil takot ka sa maaaring mangyari. Alam kasi natin na marami ang pwedeng magbago or mabago sa buhay natin. Ang gusto natin na ayaw na natin sa masalimuot na relasyon upang magkaroon ng magandang buhay. Pakiramdam, magkaroon ng peace of mind. Pero, on the other hand, hindi tayo sigurado kung talagang gaganda ba ang buhay o pakiramdam natin. Iniisip ng iba na baka pag kumalas ako sa kanya ay mas lalong mahihirapan ako. May mga taong takot sa pagbabago. Pwedeng maaaring gumaan nga ang pakiramdam niya dahil wala ng pasaway or wala na yung taong puro panloloko ang ginagawa sa kanya. Puro pananakit, physically and emotionally. Pero, iniisip niya na baka mas nakakatakot pa ang pagbabago na kakaharapin ko dahil mag-isa na lang na pasanin ang responsibilidad sa pamilya. Kaya ang iba, sasabihin na lang, bahala na si Batman, ihilak na lang sa tago, luom na lang day, dong. Dito na papasok ang manipulation or kung paano ang pagpapatakbo after the breakup, kung paano mo i-handle ang buhay mo after the breakup. Yung tipong ayaw mo na, pero ayaw mo pang bumitaw dahil nag-aalala ka kung paano ang pagpapatakbo the next chapter of your life. And then, sa obligasyon sa buhay. And then, obligasyon sa pag-ibig or buhay pag-ibig or pagpapatakbo sa mga bagay-bagay at responsibilidad after the breakup or pag wala na siya. Kaya sige ka pa rin, nanatili ka pa rin sa magulong relasyon kahit ayaw mo na. Dahil sa mga rason na ito, maliban na lang kung mala fairy tale ang kwento ng love life mo. Sana all. Meron pa kaya? Kaya may forever sila? Sabi ng iba, ang tagal nyo na pala, no? Wow, congrats. Sagot naman ng isa, oo, matagal na. Matagal na. Matagal nang naglolokohan. Diba? Ikaw ba? Relate ka ba sa topic natin ngayon? Mag-comment lang sa baba at mag-like. Ito po si CJ na nagsasabi, keep going, be strong and stand firm. At huwag matakot sa pagbabago. Thank you and until next video.